Yun, gabay na demonyo, nanggagamot yung gabay na demonyo, no? Maraming kasi nagtatanong sa atin about dito sa mga sinasabi merong gabay na demonyo na yung demonyo ang nanggagamot pagka intusan nila. At pag demonyo kalaban, inutusan din yung kapwa demonyo na kanilang gabay. Ito ba yung ating pag-uusapan ngayong araw na to dahil maraming katanungan sa atin. Tara, pag-usapan natin. Wala namang agimat, pero nasa puso ang tunay na agimat. Isigaw mo bro, ang lakas ng loob. Kahit walang agimat, laban tayo. Hepeng agimat, boy, walang makakahadlang. Basta nasa puso, tunay na agimat. Yun, mapagpalang araw sa inyo mga kagimat. No? Ito na naman yung kagimat, si Epi Agimat, Felix Agimat, pero wala namang agimat, nasa puso, Anthony Nagit. Pag-usapan natin mga kagimat, yung mga pinagmamalaki na mga iban, sinasabi nila na may mga gabay silang demonyo, nanggagamot yung demonyo, inutusan yung demonyo. No, marami kasi mga nangyari sa ating mga kagimat na may kakaibang mga nangyari. Okay? No, meron kasing sinasabi, pagka ginagamit mo sa demonyo, is may bawi. Okay? Papagaling ka, pero for meantime lamang na panandalian lamang, nakagalingan. After a while, yung pala utang mo sa kanila at may kapalit na kalimitang buhay. No? Ang kalimitan gagaling ka, pero yung bawi sa'yo, pagbalik ng sakit sa'yo, mas doble pa ang nagiging sakit mo. Gumaling ka sa una, pero pagbalik ng sakit mo after a month or a year, pagbawi, mas malala yung sakit na binibigay sa'yo. O yun po mga naging natin sa mga pinag-aaralan natin. No, meron pa tayong mga pag-uusap mga kagimat. Kung kayo agad sa aral namin, excuse me po, inihiling ko po na mag-skip po kayo. Ito po para sa aral ng Team Happy Agimat at sa mga gusto matuto ng aral ng Team Happy Agimat. No, ayaw din namin pagtatalo. Okay? Ngayon, meron pa tayong mga na nanggagamot yung kaibigan nilang demonyo o gabay nilang demonyo. O sinabi mong gabay niya, kinakaibigan mo na rin yung demonyo. Pagka daw malakas yung kalaban, tinatawag nila yung demonyo. Meron pa tayong mga tinatawag na sinasabi nga nila na pag hinubad ko na itong lahat ng gamit ko, di ba? Demonyo na yung gabay ko. Kaliwa na to, di ba? Yung mga ganun. Ganun pa sila, di ba? Siyempre malakas. No. Ang lakas nila. Wow, ang lakas. No? Yung mga bisan na tatawa na lang tayo sa mga part na nangyayari sa ganun. No? Hindi naman natin sa mga personal kasi ayaw din natin mapahiya din sila. Pero pag may pagkakataon na naka-timing tayo, kinakausap naman natin. Hindi mo kailangan ipagmalaki na pag tinanggal ko lahat ng gamit ko, kaliwa na lalabas sa akin, demonyo na ako. Diba? Nandiyan yung gabay kong demonyo. Hindi po kasi mga kagimat, no? Unang-una kasi, hindi po natin pwedeng utusan ang demonyo. Hindi po natin sila pwedeng pasunurin. Imposible lumalabas sa iba na papanggit nyo sa inyo sa dulo, meron tayong mga parang side effect na nangyayari sa ganito. No? Okay, bibigyan ko sa inyo. Isang aral po sa inyo to. Hindi nyo pwede kasing sabihin na yung demonyo inuutusan nyo para manggamot, para lumabas sa kalaban yung malakas. Hindi po pwede. Kasi bakit po? Kung lilinawan nyo lang po ang isip po natin, linawan lang po natin ang pag-unawa natin. No, yung iba kasi marami ng aral, pero sobrang dami ng aral, minsan na nakakalimutan nila yung ibang inaral nila. No? Meron kasing, kung iisipin nyo, ang part ng demonyo, naging pasaway siya sa Diyos Ama. Diba? Ayaw na niya sumunod. Naging pasaway na siya sa mga konseho, diba? Ng kalangitan. Hindi na siya sumusunod. Wala na siyang pinakikinggan kundi sarili nila kasi gusto niya maging mataas na. No? Sila Lucifer. No? Okay? Hindi sumusunod si Lucifer as ang demonyo. Pag sinabi ni Lucifer. Pero may mga part ng mga demonyo mahihina, sabi nga ng mga alagad. Pero sa part kasi ng, pasaway na sila, hindi na po sila sumusunod. Paano mo mapapasunod ang demonyo
Kahit may orasyon ka, paano mo papasunod ang demonyo kung kahit may orasyon ka na pandemonyo? Paano mo papasunod ang demonyo? Eh, Diyos Ama, naging pasaway nga sila sa Diyos Ama. Naging pasaway nga sila. Kaya nga sila binaba sa kailaliman kasi nga naging pasaway sila. Diba? Hindi nga siya mapasunod ni San Miguel din. Naglabong pa sila. Paano masasabi na ikaw na tao ay pinapasunod mo at inuutusan mo yung demonyo na gabay mo? Paano mo mapapaliwanag na mapapasunod mo yung demonyo? Eh, Diyos Ama nga, hindi yung mapasunod siya, naging pasaway nga siya. Diba? Mga konseho, naging pasaway siya, nakalaban yung mga konseho, nakalaban San Miguel. Paano mo mapapasunod yan? Nililin lang po tayo ng mga demonyo. Akala natin napapasunod natin sila, pero ang totoo lang nyo, pinasasakay lang po tayo nila. Nang gagamot sila, pag inutusan natin maggamot sila, pag inutusan silang kalabanin yung makaharap natin, ginagawa nila, pero hindi sa utos nyo. Kagusto nila, nalinlangin kayo. Kaya wag nyo nang ipagmalaki yung mga gabay nyong demonyo, at wag ipagmalaki na nanggagamot din sila at lumalaban sila sa malakas yung kalaban. Ito po, logic. Napakasimple po. Doon sa medyo medyo marunong umunawa po. Pag malakas ang kalaban nila, tinatawag nila yung kaliwa nila, tinatawag nila gabay nilang demonyo para lumaban doon sa kapwa demonyo o sa malakas na elemento o mga kung ano nung nilalang na kalaban nila o pati mga kukulam na malakas kumakalaban yung gabay nila na demonyo daw. Diba? Ibig sabihin, kung yun ang ginagamit nyo para panlaban, mahina yung katawan nyo. Mahina yung sarili nyo. Kasi dapat, huwag kayong magbe-base dyan sa mga ganang gabay nyo. Dapat, yung sarili nyong kakayahan, inilalaban nyo sa lahat ng malalakas na kalaban. Logic lang po yan, napasimple lang po yan. Pag tumatawag ka ng mga gabay mo para lumaban doon at manggamot doon, ibig sabihin, mahina kang nilalang. Mahina ang kakayahan mo. Kasi bakit? Umaasa ka lang sa mga gabay mo na demonyo. Hindi mo sila nauutusan. Ginagamit ka lang nila na akala mo inuutusan, kala natin inuutusan. Pero hindi po. Hindi nyo basta pasusunurin yan. Pinasasakay lang kayo niyan, nililin lang kayo. Huwag nyo pong gamitin yan para sa mga gamutan at sa paglaban. Kasi ang gamutan, ginagamot mo yung pasyente, tsaka nilabanan mo yung mga kukulam, tsaka pamamagitan ng mga demonyong gabay, tsaka yung mga masamang elemento, tsaka kapwa demonyo, ginamit yun. Ibig sabihin, maasa na kayo sa kanila. Ang asahan nyo, taas, tumawag kayo sa taas, at sarili nyong kakayahan. Kasi pagka hindi nyo ginamit sarili nyong kakayahan, umasa na kayo sa kanya, wala pong mangyayari sa inyong kakayahan. Hindi nyo nagagamit yung kakayahan nyo kasi umaasa lang kayo sa gabay na demonyo. Di ba? Totoo lang, sa practical lang po. Hindi mo pwede sabihin niya sa mga nag-ano na kasi mag-aaway-aaway lang. Ito, naggawa tayo ng mga video ng ganito para pangkalahatan po na gustong matuto ng aral ng Team Happy Agimat. Kasi sabi ko kung against po kayo sa aral ng Team Happy kasi video namin, skip lang po kayo at tayo na pagtatalo. No? Kasi po, meron din kasi may iba't ibang pagtatalo-talunan. Kaya ito po, dito nung tayo ginagamit na sa para mapanood na ating mga kasama. At marami kasing, kaya nga yung mga mapupunin nyo, yung mga exorcist na mga pare, no? Sasabi nila, pag ginagamit ka ng demonyo kasi nakagaling, bibigyan kagalingan. Kaya nagagalit nga sa mga ilan. Kasi naririnig nila mga manggagamot, may demonyo ang gabay. Kaya nagagalit po yung mga exorcist natin, o yung mga Bible, o yung mga religion natin, o yung mga exorcist natin na pare. Kaya nga sila binabati ko sila mga albularyo. Kasi nga, nagkakaroon ng kamalian po. Kasi, ang tinatawag mo, hindi na Diyos Ama. Hindi na Diyos ang tinatawag mo pag nanggagamot ka. Demonyo na ang tinatawag mo. Paano mo sasabing sa Diyos po yung tinatawag natin, demonyo na tinatawag nyo? Marami pang experience na kasi ng ganito yun eh. Bibigyan ko pa yung mga diyan. Yun lang sinasabi sa inyo. Paano nagiging kanan yung ginagawa nyo? Kung demonyo tinatawag nyo, di ba?
Okay. Now, ngayon, marami kasing mga history diyan. Bibigyan ko din ng history ng idea. Kasi nga daw, kaya ginagamit nila niya. Meron kasing history talaga niya sa lihim na karunungan. Saan ba nagaling? Tsaka ano, diba? Saan ba galing yung kakayahan ni Lucifer? Di ba galing din sa Diyos Ama? Yun. Di ba? Galing din sa Diyos Ama na ginamit niya sa masama. Ginamit sa kaliwa. Di ba? Kaya yung iba, pwedeng gamitin yung oras yung ginagamit nila yung oras nila Lucifer. Pero yung iba ginagamit sa panggagamot, sa tama. Pero syempre, kailangan tumawag sa taas. Pero, okay lang po yung orasyon na yan. Pero, pag tinawag niyo yung demonyo nang gagamot, hindi kayo. Wala po kayong kakayahan, mahina kakayahan nyo. Kasi bakit? Umaasa lang kayo sa demonyong gabay nyo. At marami nangyari dyan. Itong magiging gabay yung demonyo kasi, nakakatawag yan ng mga negatibo na mga elemento na nakakatulong nila na mambulabog. Meron nangyayari dyan, part ng ano, yung example, tayo dito sa lugar ko. Pagkang gabay ko kasi yung ganan. Oo, nanggagamot ako dito. Pero, itong mga gabay nyo, nanggagambala to ng mga kapitbahay nyo o mga kaibigan nyo. Nagpa-party kayo, yung kaibigan nyo, sasama pangaramdam. Ngayon, nagpagamot sa iba, sabihin, kinulam. Ngayon, babanggitin, kapitbahay mo, kaibigan mo, lalaki, marunong dito manggamot. Sino yun? Kayo. Hanggang sa nag-aaway-aaway na po. Yan po nangyayari dyan. Lilinlangin nila kayo eh. Lilinlangin ka na lilang eh. Hanggang sa nanggagambala na sila, pangalan nyo na nagagamit. Kaya iwasan nyo po, sa aral po ng Team Happy Game, iwasan nyo po yung pag-communicate sa demonyo. Iwasan nyo na po yan. Kainin kayo ng sistema dyan. Na pagmamalaki mo na may gabay o demonyo, malakas ang gabay ko. Malakas ang demonyo yung gabay ko. Nanggagamot yan. Tsaka pag malakas ang kalaban ko, yan ang lumalaban. Pag demonyo kalaban ko, demonyo sa demonyo pinaglalaban ko. Ibig sabihin, kung kapwa mo demonyo, ang gabay mo, ay siya yung gumagamot, siya yung lumalaban, ibig sabihin, wala kang kakayahan. Kasi, nanumbong ka lamang sa gabay mong demonyo. Nanunumbong ka lang. Ang tawag dyan, nanunumbong ka lang sa gabay mong demonyo. Umaasa ka lang sa gabay mong demonyo. Pero, yung kakayahan mo, hindi ganun kalakas. Mababa ang antas ng level ng kakayahan ng iyong katawan. Minsan, ang daming aklat, ang daming alam sa aklat. Di ba? Ang aklat, halos isang kwarto na, mga ganan. Pagkakwentuhan mo siya, halos lahat ng aral talaga makakukwento sa'yo. Pero nangyayari hanggang kwento na lamang. Walang kaganapan. Kasi bakit? Yung demonyo ang gumagamot, lumalaban sa malakas na kalaban mo. Ibig sabihin, mahina ka. Kasi kung malakas ang kargam sa katawan, malakas ang inaral mo, hindi ka matatakot sa malakas na kalaban mo na kaliwa. Hanggang tumatawag sa taas at malakas yung kargam sa katawan, hindi ka matatakot kahit malakas ang kalaban mo. Hindi ka magtatawag ng mga gabay mong demonyo para manggamot. Pagka tumawag ka dyan, sa mga gawin mo demonyo at elemento, ibig sabihin niya, mahina ang kakayahan mo kasi umaasa ka lang sa kanila. Labanan mo to, demonyo din to, dyan, demonyo sa demonyo kayo, maglaban kayo. Di ganun mga nangyayari. Di ba? Ibig sabihin, mahina yung kakayahan nyo. Umaasa lang kayo sa gabay na demonyo. Tumawag sa tatlong persona, gamitin yung kakayahan nyo, yung aral nyo. Di ba? Gabay sa tatlong persona, Ama, kalugdan nyo po, kagalingan, bigay kagalingan. At matalo ang kalaban na to. Tumawag sa taas. Tapos gamitin niyo yung inaral nyo. Hindi tatawag ka lamang. Labanan mo to. Yan, naglalaban sila. Ano, kaya mo ba yan? Di ba? Gaganunin mo na lang. Kaya mo ba yan? Gabay ko yan. Tinawag ko yan. Inutusan ko yan. Hindi nyo kayang utusan yung demonyo. Nililinlang lang kayo niyan. Naging pasaway nga nagpasaway nga yan. Nasa langit yan eh. Hindi nga sumunod sa mga konseho yan eh. Hindi nga sumunod sa Panginoon yan. Naging pasaway nga yan eh. Di ba? Kayo pa kaya tao. Di ba? Yun po yung mga common na po na na simpleng bagay na madali nating unawain. Kaya po yan, konting idea po ay sana makatulong sa inyo at sana ay tuloy-tuloy ang aral niyo at marami kayong matulungan. Huwag na po kayong umasa sa gabay na demonyo. Ang asahan niyo po, tumawag sa taas, tatlong persona at gamitin niyo kung anong inaral niyo. Dahil po,
Pagka umasa kayo sa demonyo, hindi nyo ginamit yung aral nyo, ibig sabihin, mahina ang kakayahan nyo kasi umaasa lang sa gabay yung demonyo. Pero kahit anong lakas ang kalaban nyo, at tumawag sa tatlong persona, at yung kakayahan nyo, yung inaral nyo, ginagamit nyo, malakas ang kakayahan nyo. Dahil hindi kayo umasa sa kanila, kundi sa sarili mong kakayahan. Maraming salamat. God bless sa inyo lahat.